Sinabi ni Adrian na hahanap sila ng paraan nang sa ganun makakita sila ng sapat na ebidensya na magtuturo sa kasalanan nga nitong si Raymond at nitong si Divina. Kailangan nilang makasigurado na binabahay na nga ni Raymond ang naturang si Divina. Ngunit sinabi nga nito ang si Charlene na papunta na rin doon ang kanilang ginagawa dahil nga hindi yun ang unang beses na nahuli niya itong magkasama. Pangalawang beses na ito at masakit na sa kanya ang makita ang mga bagay na iyon. Talagang nananadya na sila. Kailangan na nila ang kasuhan. Bukod sa magpa-file siya ng annulment ay kakasuhan din niya ito ng concubinage nang sa ganun makulong ang dalawa at magbayad sa kasalanan. Hindi naman makaramdam si Charlene ng pag-iisa sapagkat suportado nga siya ng kanyang kaibigang abogado na ito ngang si Adrian. Sa kabilang banda, nagdaramdam naman itong si Princess matapos kasi na tela na babagabag ang kanyang ama at inaayawan nga siya na lumapit kay Divina at nang kanyang kumprontahin ay ayaw naman sabihin kung ano ang dahilan, may tinatago ba siya tungkol kay Divina. Kaya naman nakaramdam siya ng pagtatampo. Minsan siyang naglalakad at dito nakaisip siya na sinabi nga ni Charlene sa kanya na kilala niya ito si Divina dahil nakasama niya ito sa kulungan at bukod pa roon magkasabay silang manganak sa loob ng kulungan. Dito na niya naisip na kaya siguro alam ni Divina ang tungkol sa kanyang sariling buhay at alam niya ang tungkol sa libro na dala-dala niya mula pagkabata. Kaya naman naisip nga nito ang si Princess na tatawagan niya itong si Charlene upang malaman ang katotohanan sa likod ng kanyang pagkatao. Hindi siya mapakali at hindi rin niya maintindihan ang kanyang ama kung bakit ayaw sabihin sa kanya ang katotohanan at kung bakit ayaw magtiwala sa kanya. Kaya naman palihim siyang kikilos para malaman at para mapalagay ang kanyang utak. Dito siya nagtanong at pinuntahan nga niya ito ang si Charlene. Sinabi niya ang tungkol na rin sa nalaman nila ni Xavier na itong si Divina ang nasa utak ng kunwaring pagkidnap nga nitong si Libby dahil na-confirm nga nila at nakausap nila itong si Jeannie. Si Jeannie naman ang kanyang pinsan at malamang ito nga ang nag-uutos dahil yun ang kanyang kanang kamay. Bukod pa roon na itanong na rin ni Princess ang tungkol sa libro. Ipinakita ito kay Charlene. Kaya naman nagulat si Charlene sa kanyang mga nakita sapagkat alam niya ang libro na iyon. Siya ang nagbigay doon sa kanyang baby girl. Kaya naman napayakap siya ng husto dito kay Princess dahil naisip niya hindi si Libby ang kanyang tunay na anak. Agad niyang pupuntahan nga itong si Divina dahil sinabi nga nitong si Princess na si Divina ang nakakita nito at nagtaka siya sapagkat tela may alam nga itong si Divina tungkol sa libro kaya naisip niya na baka alam nga din itong si Charlene. Nagulat din si Princess sapagkat alam nga nitong si Charlene ang tungkol sa libro na iyon at binigay niya iyon sa kanyang baby girl. At nagtanong din si Charlene kung papaano nga napunta sa kanya ang naturang libro na iniwan niya sa kanyang baby girl.